Magandang umaga sa ating lahat at nawa ang biyaya ng Diyos ay sumainyong lahat. Isang evangelical Anglican na pastor na nagngangalang si John Charles Ryle or kilala sa pangalang J.C. Ryle. Ito ang kanyang naging pahayag. Sinabi niya, marami ang mga nag-aangking mananampalataya sa kasalukuyan ang waring lubos na hindi nakikilala ang mga bagay na naiiba. Tulad ng mga taong nakakaranas ng pagkabulag ng kulay or color blindness, hindi nila kayang malaman kung ano ang totoo at kung ano ang mali, kung ano ang mabuti at kung ano ang hindi tama. Karamihan sa John chapter 6 na binasa natin kanina mula verse 22 hanggang verse 71 ay isang salaysay patungkol sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo sa mga tao tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, ng kanyang tunay na pinagmulan at ang kanyang tunay na misyon at layunin. Ngunit ang naging tugon ng mga taong tumanggap ng kanyang mga turo, particularly yung mga kababayan niya mga Hudyo, ay walang iba kundi pagtanggi, rejection. Nang sabihin ng ating Panginoong Hesukristo na siya ang tinapay ng buhay, na siya ang galing sa langit, hindi upang gawin ang kanyang sariling kalooban, kundi gawin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa kanya, na walang mawawala o wala sa lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama, ngunit muling ibabangon ito sa huling araw, sinasabi sa atin ito mga kapatid na nagbubulong-bulungan mga Hudyo tungkol sa Kanya. So the phrase o yung parirala na mga Hudyo ay ginamit sa talatang ito at sa buong Ebanghelyo ni Juan upang banggitin ang mga pulutong ng mga Hudyo sa pangkalahatan. Siyempre, hindi lahat ng mga Hudyo ay nagreklamo kay Jesus. Sa katunayan, ng ating Panginoong Hesukristo ay isang Hudyo. At ang kanyang pinakamalapit na mga alagad, the 12 disciples, ay mga Hudyo. Ngunit kapag ginamit ni Juan ang pariralang mga Hudyo, ay karaniwang tinutukoy niya ay mga Hudyo sa pangkalahatan. Sa pangkalahatan ay tumanggi sa kanyang mga pag-aangkin. At yan yung mahalagang maunawaan natin, na nais nating maunawaan ng kahalagahan ng talatang ito. Dito natin makikita na hindi lamang nagreklamo ang mga Hudyo, kundi maging ang kanyang sariling mga alagad. Ang kanyang mga sariling alagad ay nagsimulang magreklamo laban sa kanya, habang sila ay nakikinig sa kanyang pagtuturo. So notice with me na kapag nakikita natin ang mga sumusunod kay Jesus dito sa John chapter 6, ay dapat nating isipin ang tatlong grupo ng mga tao. Una, yung pinakamalaking grupo ay ang mga Hudyo sa pangkalahatan, the multitudes or the crowds. Sila yung pinakamarami. Sila yung pinakanalilito at sila ang unang tumalikod sa ating Panginoong Hesukristo pagkatapos nilang harapin ang kanyang pagtuturo. Ang kanyang mga pag-aangkin tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, pinagmulan at misyon. Yung ikalawa naman ng mga grupo ay tinatawag naman silang mga disipulo o mga alagad din sa talatang verse 60 o sa talatang 60 na ang ibig sabihin ay tagasunod. Itong grupong ito ay mas maliit, maliwanag na lumalakad sila kasama ng ating Panginoong Hesukristo ng mas malapit kaysa sa karamihan. Malamang na lumakad sila kasama niya ng mas mahabang panahon. Malamang na mas kilala nila ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung hindi sila maaaring ibilang na mga alagad o mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ngunit gaya ng makikita natin, marami sa kanila ang pumunta sa daan ng karamihan. Na iniwan nila si Jesus pagkatapos nilang harapin ang kanyang pagtuturo. At ang ikatlong grupo na ipinakita sa John chapter 6, sila
ay ang mga tunay na disipulo. Tunay na mga tagasunod na nagtataglay ng tunay na pananampalataya. Sa katunayan, ito yung naging kredo nila. Sinabi niya na, Panginoon, kanino kami pupunta? Kanino kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. At kami ay naniwala at nalaman namin na ikaw ang banal ng Diyos. So yun yung ikatlo. Itong ikatlong pangkat ay hindi lahamak na mas maliit. Ngunit ang John chapter 6 ay nagtutuon ng pansin dun sa 12 alagad. Yung pinakamalapit na mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At may mapapansin tayo na medyo nakakagulat dito sa chapter 6 na mayroong isang diablo. May isang diablo kahit sa gitna ng 12. Alam ng ating Panginoong Hesus ito mula pa sa pasimula. Alam na alam niya at batid niya na kahit na ang 12 ay patuloy na sumusunod sa Kanya, 11 lamang ang sumunod na tunay. At kahit na ang 12 ay patuloy na naniniwala sa Kanya, 11 lamang ang tunay na naniniwala. So marahil ang pinakamainam na paraan ng pagsasabi ay ganito, no, mga kapatid. Posibleng maging disipulo ni Jesus, ngunit hindi isang disipulo. Posibleng sundin si Jesus, ngunit hindi siya sundin. Posibleng maniwala, ngunit hindi tunay na naniniwala. Nilinaw ng John chapter 6 na may pagkakaiba sa pagitan ng itsura ng mga bagay at ang katotohanan ng mga bagay, the reality of things, the appearance of things. Ang mga bagay na tinitignan sa isang tiyak na paraan sa mata ng tao, nakikita lamang ang panlabas, ngunit iba sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa paningin ng Diyos, ay nakikita niya ang lahat ng bagay, maging ang mga nakatagong bagay sa puso ng tao ay nakikita ng Diyos. So, some who appear to be followers of Christ prove not to be. Ang ilan na nagmumukhang mga tagasunod ni Kristo ay patunay na hindi. Tinuturo ng talatang ito na posible para sa ilan na magmukhang mga tagasunod ni Kristo, ngunit nagpapatunay na hindi tunay na tagasunod ni Kristo. Mababasa natin yan in verse 60. Tignan niyo ang inyong mga Biblia. Sinabi, narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat, mahirap na mga pananalitang ito. Sino makakatanggap nito? Verse 61, kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam ng ating Panginoong Jesus na sila ay nagbubulong-bulungan yung kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba dito tatalikuran ninyo ako? So yung mga taong tinatawag na mga disipulo, hindi dahil sa sila ay mga tunay na disipulo, kundi dahil sila ay mga masugid na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Ngunit sila, tulad ng karamihan, ay nagbulong-bulungan sila tungkol kay Kristo, sa Kanya. Nahirapan silang tanggapin ang Kanya mga pahayag. Sinabi nila, ito'y isang mahirap na kasabihan. Sinong makakatanggap ng mga bagay na sinasabi mo? So yung pariralang sinong makakatanggap ng mga bagay na ito ay nangangahulugang sino ang makakarinig ng turong ito at tanggapin ito bilang totoo. So the question na papasok sa ating isipan, in particular, ano yung mga bagay na nagpagbagabag sa mga alagad? Sapagkat napakaraming binanggit ang ating Panginoong Jesucristo in John chapter 6. The question is, what of all that Jesus said troubled these so-called disciples? Ano yung mga
bagay na nagpabagabag sa kanila? Ano yung mga bagay na nagpatisod sa kanila? So, sa aking palagay, maaari nating sabihin na yung pagsasabi ng ating Panginoon that about eating the flesh and drinking His blood, maaaring ito yung nakapagpatisod sa kanila. At yan ay totoo, sapagkat nung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo yun, talagang na-offend yung mga Hudyo. But there must be more do sa bagay na yan. Sapagkat itong mga Hudyong kausap niya, yung mga Hudyong kaharap niya, ay mga taong aral, mga intelihenteng tao. At siguradong nauunawaan nila na ang ating Panginoon ay gumagamit ng mga metaphorical na lingwahe, metaphorical languages. Hindi partikular, hindi literal. O maaari din naman na sila ay nasaktan sa pagsasabing inilahad ng ating Panginoon yung doktrina ng paghirang or the doctrine of election, na sinasabi niya na mayroong ilan na ibinigay ng Ama sa anak. At yung mga ibinigay sa Kanya ang siyang lalapit lang sa Kanyang anak. Walang sino man na maaaring makalapit kay Kristo sa pananampalataya sa Kanyang anak, malibang ito ay ibigay ng Ama sa Kanya. Di po ba? At yun lamang pong mga ibinigay ng Ama sa Kanyang anak ang siyang bubuhayin ng Diyos sa huling araw. Or maybe the offense was yung pag-aangkin ni Jesucristo ng buhay sa Kanyang sarili. Nung sinabi niya kanina na, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. At yan ay isang mabigat na pag-aangkin. Maaaring ito ang siyang nagpabagabag dun sa mga disipulo, sapagkat nung sinabi ni Kristo na ako'y galing sa langit, nagbulong-bulungan sila. So my view, brothers and sisters and my friends, is that they were offended that Jesus claimed to have life, a combination of all these things. I am the bread of life. Na ako ay naghirang para sa kaligtasan ng lahat ng mga hinirang ng Diyos, ng Ama para sa Kanyang anak. Sapagkat nung sinabi in verse 60, when many of His disciples heard it, nung narinig nila, sinabi, ito'y isang mahirap na mga pananalita. Isinasaalang-alang natin dito, mga kapatid, yung pagtukoy sa kabuuan ng mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. Mahirap intindihin at tanggapin ang lahat. And that being said, ang kaguluhan ay tila baga nakatuon dun sa pag-aangkin ni Hesukristo tungkol sa Kanyang origin, o yung pinagmulan. Paulit-ulit nating makikita sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 6, na si Hesukristo ay nag-aangkin na siya ay mula sa itaas, na siya ay mula sa langit at hindi mula sa lupa na gaya natin. John chapter 1 verse 1, sinabi, nang pasimula, siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Verse 14, at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong na Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. In John chapter 3 verse 13, sinabi, at walang umakyat sa langit kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. At yung pag-aangkin na yon, mga kapatid at mga kaibigan, ay mas lalong pinaigting in John chapter 6. Sinabi niya in your Bibles in verse 38. Tignan ninyo in verse 38. Sinabi, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Verse 41,
Ang mga Hudyo nga ay nagbulong-bulungan tungkol sa kanya sapagkat kanyang sinabi, "Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit." So, what a claim! What a claim, mga kapatid at mga kaibigan. In verse 50 and verse 51 of John chapter 6, ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. So si Jesucristo ay nag-aangkin ng may banal at makalangit na pinagmulan. So yun yung kanyang pag-aangkin. At ako ay naniniwala na ito yung siyang nag-offend. Ito yung nakasakit dun sa mga kababayan niyang Hudyo. Isipin niyo na lang yun, mga kapatid. No? Na ito yung pinakadakilang bagay ng pag-aangkin. Na ikaw'y galing sa itaas. Na ikaw'y galing sa langit. Na ikaw ay umiral kasama ng Ama nung ikaw ay bago pa dumating dito sa lupa. Ito yung kanyang inaangkin. Ito yung claim ni Jesus. Yung mga propeta nung unang panahon, walang sino man sa mga propeta ang nag-angkin na siya'y galing sa itaas. Na siya'y galing sa langit. Walang nag-angkin ng ganito. Sila'y mga taong makadiyos. Mga taong katulad natin na galing sa lupa, sila'y isinilang na tulad natin. Pero ang sinasabi ni Kristo ay, siya ay nagmula sa itaas. Maging si Birhen Maria ay, sa kanyang kapanganakan ay hindi binanggit yung mga bagay nito. Ngunit the idea is there. Yung doktrina ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi hayagang nakasaad dito sa talata, ngunit yung ideya ay naroroon. So si Jesus ay banal. He is holy. Siya higit pa sa isang tao. Siya ang Diyos at tao na may parehong kalikasan ng Diyos at likas na tao sa nagkakaisa sa isang persona. Yan ang mga mahalagang katuruan na mismo ang iglesyang ito ang siyang pinanghahawakan niya. Kaya kung ito ay sa unang pagkakataon mo lamang naririnig, ang hamon ko sa iyo, tumalima ka sa katotohanan ito. And here is why I believe that this was the main offense. Tignan ninyo kung paano sinagot ng Panginoon yung mga pagrereklamo ng mga kababayan niya. Verse 61, datapot pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito, anong sinabi ng Panginoon? Nakakatisod ba? Ito bagay nakakatisod sa inyo? Nasabihin ko na ako'y mula sa langit, na ako'y galing sa itaas, na ako ang tinapay ng buhay? Paano tumugon ang ating Panginoong Sakristo doon sa mga pagrereklamo nila patungkol sa kanyang pag-aangkin na siya'y mayroong isang makalangit na pinagmulan? Sinabi niya in verse 62, paano pa kaya? Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Maniniwala ka ba? Paano kung sabihin mo, kung paano ako dumating dito sa lupa, ay makikita mo akong muling aakyat sa aking Ama. And that is the plan. The plan is of what Jesus would do. Binibigyan na nga sila ng sulyap kung anong gagawin ng ating Panginoon, that He would live and die and raise again. Na siya'y lalakad dito sa lupa ng 40 araw in a resurrected body. At pagkatapos nun, muli siyang aakyat sa kanyang Ama. Yung mga pananalitang ito, kaibigan, mga kapatid ko, ito ba'y pinaniniwalaan mo? Do you believe this?
Sapagkat sinabi in Acts chapter 1, verse 9 to 11, at pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas. Ito na yung pag-akyat ng ating Panginoon sa langit, sa kanyang Ama. At siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinitignan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. So ang lahat ng yan ay magaganap. Siya'y nanaog dito sa lupa, at siya'y muling babalik. At yun yung mga bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo. So the point that Jesus is making here in John chapter 6, ay siya'y muling aakyat sa Ama sapagkat siya'y dito nanggaling. Nanggaling siya dito at siya'y muling babalik sa kanyang Ama. At siya bilang walang hanggang anak ng Diyos, ay umiiral na kasama ng Ama mula sa nakaraan. Siya bilang walang hanggang anak ng Diyos, ay naparito siya at nagkatawang tao. Naging katulad natin, si Jesucristo, sa kanyang pagiging tao ay isinilang ng may pasimula. Kaya kapag binanggit natin ang banal na kalikasan ni Jesucristo, dapat nating sabihin, ipahayag na siya ay walang hanggan. Walang simula, at walang katapusan. That is Jesus. Siya ay tunay na mula sa itaas at mula sa langit. Kaya in John chapter 8 verse 58, sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa ipanganak si Abraham, I am. Bago pa ipinanganak si Abraham in the Old Testament, I am. Ako na. So Jesus Christ of Nazareth, the man was born, but the eternal Son of God was never born. He is eternally begotten of the Father. So yun ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ito ay nagpapalito pa rin sa iyo, nice kong basahin sa inyo ang ilan sa mga pananalita sa Westminster Short Catechism or Shorter Catechism. Sinabi in question number 21, sinabi, sino ang manunubos ng mga hinirang ng Diyos? Sagot, ang tanging manunubos ng mga hinirang ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo, na bilang walang hanggang anak ng Diyos ay naging tao at noon ay patuloy na Diyos at tao. Sa dalawang magkaibang kalikasan at isang persona, magpakailanman. Question number 22, paano naging tao si Kristo bilang anak ng Diyos? Sagot, si Kristo, ang anak ng Diyos, ay naging tao sa pamamagitan ng pagkuha sa kanyang sarili ng isang tunay na katawan at isang makatwirang kaluluwa na ipinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa sinapupunan ni Maria at ipinanganak sa kanya, ngunit walang kasalanan. So it's true na itong mga nagsasabing mga alagad ay maaaring nasaktan sa lahat ng mga bagay na binanggit dito in John chapter 6. Kaya, nung narinig ito ng mga tao, sila'y tumalikod. Verse 66, sinabi niya, mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Disciples, followers of Christ. But
they left. Tumalikod sila. Nag-apostata sila. They apostatized. Lumakad sila kasama ni Jesus ng ilang panahon at pagkatapos ay tinalikuran siya. Alam po ninyo sa kasaysayan ng iglesyang ito, ng Trinity Neighborhood Church, of then, the Neighborhood Church, we have seen souls, individuals, who came and who left. We thought na sila'y mga alagad ni Kristo. Nagmumukhang mga tagasunod, ngunit sa katotohanan ay hindi mga tagasunod ni Kristo. And it is my prayer, my brothers and sisters, that all of you here na nandito sa gusaling ito ay kayo'y magpapatuloy. Mga tinatawag na tunay na alagad ng ating Panginoong Hesus Kristo. So some who appear to be followers of Christ prove not to be in the end. Sa kahuli-hulihan ay hindi mga tunay na mga tagasunod ni Kristo. Ikalawa, sinabi, some who appear to be followers of Christ do indeed believe truly and from the heart. Ang ilan na nagmumukhang mga tagasunod ni Kristo ay tunay na naniniwala at mula sa puso. Sapagkat nung nakita na ng ating Panginoong Kristo yung karamihan ay lumisan na, tumalikod na, at yung marami na nagmimistulang mga tagasunod sa Kanya ay tumalikod na rin, iniwan na siya, binalingan niya yung Kanyang 12 alagad. Ang sabi niya, at kayo, gusto niyo rin bang umalis? Gusto niyo rin ba akong talikuran? I think this is the big moment, no? Ito yung pinakamahalagang bagay. Sabagkat sa tingin ng mundo, yung dating matagumpay, tila baga matagumpay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay para bagang nasira, nawala ng saysay. Marami ang tumalikod sa Kanya sa maikling panahon. At ngayon naman ay binalingan na niya yung Kanyang mga pinagkakatiwalaan. The 12 disciples, the core, the inner core of His disciples. Sinabi niya, gusto niya rin bang umalis? Kung ikaw yung isa sa Kanyang mga alagad ng mga panahon na yon, at sinabihan ka ng ating Panginoon, gusto mo rin bang umalis? Pagkatapos ng lahat ng mga itinuro ko sa inyo, in fact, that's the reason if you will read the whole of chapter 6, nung nagpakain siya ng 5,000 tao, He was not just referring to the physical needs of these people, but He was teaching a very serious truth. Nang itinuturo niya, nung nagpakain siya ng 5,000 tao, He was referring to Himself. I am the bread of life. If anyone comes to me, will never hunger. Whoever follows me will never thirst. Yun yung dahilan kung bakit nagpakain siya. Pero ang tingin ng mga tao, para lang maibsan ang kanilang gutom. Nagutom sila, kaya nga ang dahilan. Nung tinanong siya ng kanyang mga tagasunod, kailan ka pa na parito? Anong sinabi ng ating Panginoon? Hindi naman kayo talaga naghahanap sa akin. Hindi kayo naghahanap sa akin dahil gusto nyong matuto, maligtas. Lumapit kayo sa akin sapagkat nagugutom kayo at nabusog kayo. Tayo ba sa paglapit natin kay Kristo, ganun ba ang takbo ng ating isipan? Na talaga bang hinahangad natin ang kanyang presensya, ang kanyang katauhan, ang kanyang persona, ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo? Hinahangad mo ba ng
hayagan sa iyong sarili na ikaw ay tunay na tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga nung binalingan niya na muli ang kanyang mga alagad, sabi niya, gusto niyo rin bang umalis? Anong naging sagot? Verse 68. Tignan niyo yung mga Bible. Verse 68. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na Diyos na nagmula sa Diyos. Yun yung naging pahayag niya. Pansinin ninyo na si Pedro ay nagsalita sa ngalan ng grupo. Pansinin ninyo na tinawag niya si Jesus na Panginoon. At pansinin niyo mabuti kung ano yung iniisip nila kasama ng 12. Sila ay naniniwala at nalalaman na siya ang banal ng Diyos. Naniniwala sila na taglay ni Jesus ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Kaya naman nung nagtanong si Pedro ng pinakaangkop na tanong, the most appropriate question, Panginoon, kanino kami pupunta? Saan pa kami pupunta, Panginoon? Walang ibang may buhay, walang ibang nanggaling sa Diyos. Gaya mo, ito ang aming paniniwala. Ito ang aming nalalaman na totoo. Can you say that in yourself? Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ang hindi pagtalima kay Kristo, ang hindi pagsunod kay Kristo, at ang pagtiwalag kay Kristo ay nangangahulugan ng kapahamakan. May panganib. Kaya nga, nung niligtas tayo ng ating Panginoon, niligtas Kanya. Kinuha Kanya mula sa isang tiyak na kapahamakan. At yan ang tinatamasa ng ilan sa inyo na mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Pero pag hindi ka tumalima sa Kanyang panawagan, na gaya ng sinabi dito sa John chapter 6, ito'y naghihintay na panganib para sa iyo. Kaya nga yun nangyari doon sa mga alagad, na mga nagsasabing mga alagad na tumalikod, pahamak ang nangyari. Kapahamakan ang nangyari. At yan yung isang bagay na nais kong bigyan diin sa inyo. Do you personally believe in your heart that, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We believe and we know that you are the Holy One of God. So pansinin ninyo, ito yung kahanga-hangang confession. Kung merong mang sasabing confession of faith, this is the best confession of faith that I would ever heard from Simon Peter. Lord, to whom shall we go? Ikaw na hindi ka pa mananampalataya, kanino ka pupunta? Kayong mga kabataan, kayong mga college level, kanino kayo pupunta? Akala ba ninyo may naghihintay na magandang buhay sa iyo sa hinaharap? Of course, yes. Because you have your education, and probably by God's grace, you will graduate and you will have your job. But furthermore, kids, mga anak ko, what about your spiritual life? Yung naghihintay sa iyo sa hinaharap. Sapagkat mayroong naghihintay na panganib kung hindi ka tatalima sa ating Panginoong Hesus. At gaya nga nung text message, not text message, but the Facebook messages
of what had happened kay Nanay Carmen. Alam mo, this is the most incredible feeling na siya ay nagpahayag na ng kanyang pagtalima kay Kristo. Huwag mo nang hintayin na tamaan ka pa ng isang nakamamatay na sakit bago ka maniwala. Hanggat ika'y bata pa, ulirat ka pa, matino pang isip mo, marami ka pang nagagawang bagay. Halina kayo, sumunod ka kay Jesus. Sumunod ka sa Kanya. Kanino kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Sana yun ang maging confession mo. Kaya nga, ano yung mga naging layunin ni Juan dito sa pagsusulat ng John chapter 6 in relation to what Simon Peter confessed? Na marami pang binanggit, marami pang ginawa ng mga tanda sa harapan ng mga alagad, pero ang nasusulat sa aklat na yon. Ngunit itong mga bagay na ito ay isinulat upang maniwala tayo na si Jesucristo ang anak ng Diyos. That's the goal of John. Kaya, nung nakita na natin in John chapter 6 that literally they abandoned Jesus Christ, pero yung mga alagad niya ay nanatili. Sinabi ng ni Simon Pedro, kanino kami pupunta, Panginoon? Wala na kaming pupuntahan. Kaya nga ito'y nagdadalawang isip ako dito sa sermon na ito kung paano ba natin bibigyan ng titulo, sapagkat nilagyan natin ng titulo ng mga tunay at bulaang alagad, but rather, it is my heart's desire to have this entitled, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. So, ang epekto sa atin bilang mga tagapakinig, mga kapatid ko at mga mahal, hinihimok tayong sumama, pakinggan si Pedro at sa iba pa. Bagamat tinatanggihan ng marami ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay manatili, persevere. Manatili tayo, hinihimok tayong lahat na alamin natin at paniwalaan natin na si Jesus ang nag-iisang banal ng Diyos. Siya lamang ang may salita ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw, if you believe that in your heart, kung ikaw talaga ay tunay na naniniwala dito sa mga katotohanan ito, then how can you possibly walk away? Paano ka tatanggi? Paano ka tatalikod kung ikaw ay tunay na naniniwala, ikaw na kaanib ng iglesyang ito? Paano mo tatalikuran ng isang napakalinaw na katotohanan? Hindi mo tatalikuran si Jesus, di ba? And so, we have this situation na marami ang tumalikod kay Jesus, ngunit kakaunti lamang ang nanatili. So the point is, mga kapatid, the decisive factor is divine initiative. Ang mapagpasyang kadahilanan ay banal na inisyatiba. Ibig sabihin, o maaaring pumasok sa iyong isipan, muli, ano yung kaibahan sa pagitan ng mga taong tumalikod sa Kanya at doon sa mga nanatili? Ano yung kaibahan ng dalawang grupo? So yung ating natural na hilig ay ipagpalagay na yung mga nanatili ay gumawa lamang ng isang mas mahusay na pagpipilian kaysa doon sa mga umalis. Bagamat ito'y totoo, yung mga taong ito ay gumawa ng mga tunay na pagpipilian, ang ilan ay nagpasya na manatili, ang iba ay nagpasya na umalis. At ang mga nanatili ay gumawa ng isang mas mahusay na pagpipilian kaysa sa mga hindi. So,
ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsiwalat ng higit pa tungkol sa kung ano ang naiiba sa mga nanatili at sa mga tumalikod. So, ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, that the decisive factor is divine initiative. Sa madalit salita, mga kapatid, ang Diyos ang pangunahin na nagpapasya kung sino ang lalapit kay Kristo at kung sino ang hindi. It's Christ, it's God in His sovereign will. He determines who comes to Christ and who does not. At yun yung nangyari. Alam na ng ating Panginoong Jesucristo na sa kalipunan ng napakaraming mga taong sumusunod sa Kanya, alam na ng ating Panginoong Yesus kung sino ang sa Kanya. Well, kapag narinig mo yun, hindi isang popular na bagay yung narinig mo. Maaaring ikaw ay nakapakinig sa unang pagkakataon. Ganun ba? Ang Diyos ba ang nagpapasya kung sino ang lalapit sa Kanya? Pwede naman akong lumapit Anytime, pwede kong lapitan ng Diyos. Pero sa paglapit mo, inaamin mo ba sa iyong sarili na ikaw ay tunay na makasalanan? At walang ibang tanging paraan ng kaligtasan kay Kristo lamang. Kung hindi mo maaamin niya sa iyong sarili, at hindi mo aaminin sa iyong sarili na ikaw ay tunay na makasalanan at wala kang magagawa sa iyong sariling lakas, hindi ka makakalapit sa Diyos. So, hindi popular na bagay na sabihin to. But how can we possibly claim to be faithful to the Scriptures kung hindi natin ituturo o kung hindi natin sasabihin ng mga bagay na yan? So, ito ay isang pangunahing tampok sa talatang ito at sa kabuuan ng Juan Kabanatang 6 na hindi maaaring tapat na ituro ng isang mananampalataya ang mga talatang ito at baliwalain ang katotohanan ito. Hindi mo ito babaliwalain sapagkat ito'y bibigyan mo ng mas mabigat at matinding pagpapahalaga sa iyong sarili. Kaya nga malinaw na sinabi na muli ng ating Panginoon in John chapter 6, verse 35 to 37 in your Bibles. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw. Datapwat, sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako, at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy." Let me clear that for you, brothers and sisters, na hindi lumalapit sa akin ng anumang paraan. Yung anumang paraan, hindi mo paraan. Okay? Yung anumang paraan na binabanggit ng talata ay hindi paraan mo. Ang paraan mo lamang ay magpakumbaba. Aminin sa iyong sarili na ikay tunay na makasalanan. Yun ang papel mo. Pero ang kaligtasan at ang pagtanggap ay magmumula sa pagpapasya ng Diyos. That's why God hates pride. Kinamumuhian niya ang kasalanan ng pagiging mapagmataas. At kinamumuhian din niya ang kasalanan ng pagtanggi sa kanyang mga salita. Sapagkat sa tuwinang tinatanggihan ng tao ang katuruan ng Diyos, it hurts God. But the constancy of adhering to His words, it's an honor to God. Kalwalhatian at karangalan sa Diyos sa mga taong tumatalima sa Kanya sa kaligtasan. Kaya in verse 64, "Ngunit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya sapagkat alam ni Jesus sa simula pa kung sino ang hindi maniniwala at kung sino ang magkakanulo sa Kanya,
At sinabi niya, ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo na walang sino man ang maaaring lumapit sa akin malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Ama. So pagkatapos nito, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na lumakad sa kanya. So Jesus knows. Alam ng ating Panginoong Kristo kung sinong nasa kanya. He knows who are His among the crowds. He knows who are His among this crowd in this congregation. At kung ikaw ay nahahamon ng pananalitang iyon, that God or Jesus knows among this crowd kung sinong nasa Kanya, tanungin mong iyong sarili, Panginoon, ako ba'y talagang nabibilang? Kaya, alam ng ating Panginoong Hesus kung sinong nasa Kanya. Doon sa 12, bagamat si Judas ay nagpatuloy na lumakad sa maikling panahon, at bagamat yung ibang mga alagad ay hindi alam yung kanyang maitim na balak, in fact, Judas was not an elect. He was the devil from the start. Well, kung yan ay tatalakayin niyo pa sa ibang pagkakataon, isang controversial na naturo yan. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, did I not choose you, the 12? And yet one of you is a devil. Sabi nga ng ibang commentary that Judas was a devil incarnate. Siya isang diablo. Hindi siya bahagi. So, mali, papasok sa ating isipan, paano natin malalaman? Paano natin mapanghahawakan ng isang kamalayan, ng kasiguruhan, a sense of assurance? Paano natin malalaman na talagang kilala natin si Kristo? O paano natin malalaman kung sino ang kay Kristo? The answer is, the proof is in the perseverance. Ang patunay ay nasa pagtitiyaga. Yan ang matibay na example ng tunay na kay Kristo. Kung ikaw ay nagpapatuloy, kung ikaw ay nagpapatuloy sa kanyang mga salita, ikaw ay sumusunod sa kanyang mga utos, yun ang katibayan. In 1 John chapter 2, verse 3 to 6, at sa pamamagitan nito, nalalaman natin na nakikilala natin siya kung ating tinutupad ang kanyang mga utos. Ang sino mang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Ngunit sino mang tumutupad sa kanyang salita, ay sa kanya tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay ganap. Sa pamamagitan nito ay malalaman natin na tayo ay nasa Kanya. Ang sino mang nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya ay dapat lumakad sa parehong paraan kung saan siya lumakad. Ganun kalinaw, mga kapatid. 1 John chapter 2 verse 19. Sila ay umalis sa atin, ngunit sila ay hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, sila'y nagpapatuloy sa atin. Ngunit umalis sila upang maging malinaw na silang lahat ay hindi sa atin. So the proof, brothers and sisters, my friends, is in the perseverance. Let this be a word of comfort for all of us. Whatever happens, alam natin na iba-ibang antas ng buhay, karanasan, merong mga magagandang karanasan, merong mga mapapait na karanasan. Let this be a comfort for you. Persevere. Manatili ka kay Kristo, sapagkat siya yung may pangako. May pangako siya, meron siyang tipan sa iyo na hindi kanya iiwan.
Kaya nga ito isang napakagandang konsolasyon sa ating lahat, mga kapatid, na anuman ang dinadaanan natin, that's why we bear one another's burden. Dalhin natin ang kabigatan ng bawat isa, ipahayag natin ang ating pagmamahal, ang simpatiya sa ating mga kapatid na dumadaan sa mga mabibigat na pagsubok. That is what brothers and sisters for. That is what Breathlands for. Yan ang kanyang layunin. Na dalhin ang bawat isa't ipahayag. Kung paano sabi dito sa talata na nananatili sa kanya ay dapat lumakad sa parehong paraan kung saan siya lumakad. Ito yung paraan ni Kristo. Kung paano siya lumakad, kung paano niya itinuring ang kanyang mga alagad, kung paano niya nagpakita ng buhay. Yun ang ating gayahin. Yun ang ating gayahin, mga kapatid. So, maaari ka bang magkaroon ng kasiguruduhan? Maaari mo bang malaman na kilala mo si Kristo? Na magkaroon tayo ng kamalayan ng katiyakan? Ito'y sa pamamagitan ng paglakad sa mga daan ni Kristo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos, sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya. Kaya bilang pangwakas, isipin ninyo kung paano ito nakakaapekto sa paraan ng ating pagmiministeryo. Sa tuwinang tayo ay nagtitipon-tipon, nagkakaroon tayo ng mga hiwalay na mga pagtitipon ng mga auxiliary groups, how do we do our ministry? Is it just socializing? Hindi naman siguro, di ba? Bahagi na lamang yun, that we socialize. But the main thing is that we evangelize each other. Patuloy nating iniibanghelyo ang bawat isa sa pamamagitan ng mga maliliit na grupo na binuo ng iglesyang ito. Kaya nga't siguraduhin natin, mga kapatid at mga kaibigan, na sa tuwinang tayo ay nagtitipon-tipon, ay huwag nating alisin ang kamalayan ng pag-eebanghelyo. It is the ministry, it is evangelism, it is the duty. Tungkulin niya ng bawat mananampalataya to preach the gospel to all nations. Hindi yan trabaho ng pastor o ng misyonero, kundi ito ay trabaho at tungkulin ng bawat mananampalataya. It is the duty of each and every believer. Doon sa naging confession ni Simon Pedro, and eventually he became an apostle, sasabihin mo ba, gaya ni Pedro, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Sa'yo ako, Panginoon. Sa biyaya na ibibigay mo sa akin ay magpapatuloy ako sa kahuli-hulihan. Mapalad tayo sapagkat namumuhay tayo sa isang bansang malaya ang pangangaral ng salita ng Diyos, na ang mga mananampalataya ay nakararanas ng itong nararanasan natin ngayon. Malayang pakikinig, malayang pagtanggap ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pero nung panahon ng mga apostol, isipin ninyo kung ano yung naging buhay nila ng mga sinaunang mananampalataya. Ano ang mga naghihintay sa mga mananampalataya nung unang tipan, ng bagong tipan? Puro kamatayan. Tinutugis sila upang patayin. At kung tayo nga kaya ay nabuhay nung panahon ng mga apostol, the challenge is, magpapatuloy ka ba? Ikaw na pugutan ng ulo, ibuo sa kumukulong langis, hatiin ng dalawa, kalad ka rin ng kabayo hanggang sa mamatay. Yun ang mga mananampalataya nung araw. And they persevere.
Nanatili sila. And they died in glory. But what about us? Na namumuhay sa isang modernong panahon, na ang tanging paraan lamang ng tanging paraan lang ng pag-agaw sa iyo tungo sa sanlibutan ay ang mga bagay na nakikita ng iyong mata sa social media, naririnig mo sa pahayagan, o mga maling filosofiya. Yun ang mga karamihang ginagamit ng dyablo ngayon. Yung mga bagay na nagpapasarap sa katawan ng tao, yun yung ginagamit niya upang ikaw ay kanyang kunin. Kaya mas lalo tayong magtiis, labanan, resist. At sa kahuli-hulihan, kung ang paghirang ng Diyos, the doctrine of election is true, at ikaw ay naniniwala dito, then why do the Scripture warns against falling away? So, ibig sabihin mga kapatid na ang banta ng pagiging apostata ay totoo. Baka naman in the first place, hindi ka talaga tunay na mananampalataya. Kaya nga ang panawagan sa atin mga kapatid, magpatira pa tayo sa harapan ng Diyos, magpakumbaba, at aminin mo sa iyong sarili na ikay walang magagawa maliban kay Kristo, tumalima sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, kami po ay nagpapasailalim sa iyong kapangyarihan sapagkat wala sa aming mga kamay upang iligtas ang tao, lalo pat sa mga bisita namin o mga anak namin, mga mahal namin sa buhay na wala pang ugnayan sa iyo. Wala sa kamay namin, O Diyos, ang kaligtasan. Hindi namin yan magagawa. But we have a sovereign God. We have a loving Father. Alam mo, O Diyos, ang nilalaman ng puso ng mga tao. At alam mo din, O Diyos, ang kanilang tanging pangangailangan. Kaya nga po aming idinadalangin, O Diyos, na sana ay nahamon kami ng inyong mga salita at muli, Panginoon, ay kahabagan mo ang kalalagayan ng mga anak namin na wala pang tunay na ugnayan sa inyo. Sa mga mahal namin sa buhay na wala pa ring ugnayan sa iyo, naway lingapin mo sila ng may habag. Bagamat ang mga salitang ito ay tunay na mapanghamon, dalangin namin na lingapin mo sila ng may pag-ibig. Tulungan mo sila, O Diyos, na makalapit sa iyo. Kaya yan po, Panginoon, ang aming patuloy na panalangin sa araw na ito at sa mga susunod pang panahon, at sana'y maglinger sa aming puso at isipan ang mga pananalitang ito. Maraming salamat, aming Diyos, at ang aming dalangin ay patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus.